Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay January 6, 2026, Tuesday at ang lakas na sipa ng index natin. So, ito na yung inaantay natin na pasok ng foreigners. Ayan, bumigwas tayo ng laki 2.49%. So, gawa po yan ni Jollibee, ICT, BDO, BPI. So, SM, marami nang pumapasok na foreigners dito sa market natin. Pero ang nag-umpisa kanina umaga si Jollibee talaga malakas yung yung buying sa kanya kasi meron siyang balita. So doon sa listing ng meron siyang spin-off ng isang asset niya tapos i-release daw niya sa US Stock Exchange. So parang nangyari kina Emperador yata last time, di ba? So umakyat yung mga price nila after mag-announce ng Double Dragon, di ba, ng mga listing doon sa US stock exchange. So, yun yung reason bakit siya sumipa ngayon. Baka meron pa bukas, no? Kasi malakas din yung net foreign buy natin, no? Ito na yung inaantay natin, 1.25 billion. So, sabi nga natin, di ba, malakas yung sipa. Nandito lang yung pumasok yung mga foreigners, di ba? 400 million, 300 million, tapos 1.25 billion. So, dito yung pinaka-average price nila sa around siguro mga 6,100 o 6,200. So mataas sila. So panalo yung mga Pinoy na bumili dito during that time. Okay? So 6,000 sumipa, breakout 6,317.91 po yung closing natin. So marami sa mga halaga natin panalo during this time. Okay? Hopefully meron pa hanggang Friday. Tapos doon naman sa global market, parang pullback sa US. So para mapula yung ibang futures. Pero kagabi, okay din naman sila. So European stocks, may nakita din ako mapula. And then Asian stocks, karamihan is maganda yung galawan. Sa crypto, parang pabagsak siya. Pero nasa 93K ngayon si Bitcoin. So umakyat pala siya kagabi. So 93K siya ng Bitcoin. Tapos yung alaga natin na si Sol, nasa 137 na. O, di ba? So wag lang mag-panic sell. Ayan. So nagbabounce din yung mga alaga natin. Okay? So ito po yung mga pag-usapan natin. So nag-randomize na lang ako dito kasi marami naman talagang pumitik. Niretain natin yung mga magandang trend. So Jollibee yung malakas yung sipa. Nag-up siya ng 14.5 million. Sorry, 14.5%. Ayan, natuwa tayo kay Jollibee. Pero meron naman siya net foreign buy din. Malit nga lang, 85.33 million. So nakita ko kanina yung malalakas na foreigner dito sa kinang BDO eh. Sa mga banks yung malakas na buying ng SM, malakas na buying ng mga foreigners natin. So silipin natin yan. Tapos si FNI, so panalo, no, nag-breakout na to, 10.76%. So hindi na retest dun sa peak last time. Meron siyang 4.82 million net foreign buy. Si Mark Ventures, 11.11%, 246K net foreign buy. ABS-CBN, marangkada pa rin, 4.31%. SCP, breakout din, 4.19%, 4.19, 2.06 million net foreign sell. And then si LTG, ito pa, breakout din. So meron siyang 2.83% na galaw, malit lang. Pero kung titignan mo yung quarterly dividends, mataas magbigay, 2 point something si LTG. Meron siya net foreign buy na 21.32 million. Ayan, finally, gumalaw na rin yung portfolio natin. May pa nakikita na ako pa isa-isang Verde. So maganda na yung hopefully maganda na rin views natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palawig Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. So, meron tayong trading community dito or dun sa Patreon. Pares lang yan. Okay, and check mo lang po kung nakasubscribe ka yung mga daily reviews natin. Ayan, pabalik na tayo sa 1K per day na views. Company reviews, mga sample trades sa market. Ang dami na, di ba? Nakaset up na yung mga stocks. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and then yung ating basic learning sa PSE market. Then follow mo din po ako dito sa ating Palabra Trader Crypto ko to para sa mga cryptos. Yan. Tapos social media, Facebook account na Palabra Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page.
So check mo na lang po yan. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. And tignan natin yung summary ng ating galawan. So, saan ba tayo umpisa dito? Okay, so finally, yung inantay natin, di ba? Billion-billion. So, tingin natin, billion-billion yung papasok na ano, foreigners ulit. So, ang pinakamalakas ngayon, si services, gawa yan ni Jollibee. ICT services din. Alam ko, services din si ICT. Followed by finance, to, rather industrial pala, no? 2.55%. Finance malakas din. Nasa 2.14%. Ayan. So, yun na yun. Reversal. New Year rally pala, no? Hindi pala Christmas rally yung inaantay ng markets natin. Okay? So, very good. Hopefully, marami tayong kitain during this time. Foreign funds bought, AUB, BDO, Bank of Commerce, dami, BPI, China Bank, NRCP, PSE, AP, FGen, Meralco, CMPF, BML, Emperador, AC, Aboites, AGI Costco, DMC, ARITS, CLI, CRIP, MEG, Globe Converge, ICT Mac, Plus, Web, taob na naman si Web, Wilcon, APX, FNI, Nickel, at saka CPX. Yung ibang majority ng mining stocks umakyat eh. Pero yung mga common natin sina APX, OGP, PX, LC, di ba? Hindi sila umakyat. Yung mga major FNI, yan. Sila yung mga umakyat si AT. Foreign funds sold, konti lang. Union Bank, ASN, SCP, SPNEC, GSMI, Caper, IMI, ABA, GTCAP, nag-post yata si ABA. Alifil REITs, Ditotel, Bloom, Pure Gold, Robinsons Retail, at saka si OGP natin. Okay? So PXP and Philodrel, disclose execution of service contract 88. Ayan, may bago na naman. Pwede ito hatawin no? Pagkatapos sa mga galawan dito sa mga blue chips natin. Alas 3. So ito yung closing natin. Konti lang yung ano namula. Okay, binawian si ano si ACN no, nag-drop siya. Negative 3.91. URC bear dito ng umaga. Negative 2.48%, JT Cap negative 1.51. Pero konti lang. So majority talaga is umakyat for today's trading natin. So Jollibee 14.5, ICT 5.7, lakas din. CNPF 3.98, SM. So hanap na tayo ng mga ano, lubog na stocks. 3.38%, Aboitiz Equity 3.09%, SMC 3.06, ang tataas, no? BDO 2.9, LTG 2.83, Monde 2.54%. Si Plus 1.93% siya. Okay, bakit din naman? Kailan pa konti-konti lang yung ano, yung galaw natin sa kanya. Okay, next. Malakas pa rin yung ano, malakas pa rin yung mga metals natin, oh. Silver, nagkap ng ano, 7%. Bakit kaya? Hindi lahat ng mining umakyat na. O nagpupuntahan na sa mga ano, big caps. Copper, 5%. Magtataas ang galawan ng ano, nickel, gold, di ba? Pumitik sila. Philippine miners, kanina umaga to, o kahapon siguro to, no, 12 hours ago. So new highlights, Robinsons Retail, o Save opens 750th store. BPI to look to raise at least 5 billion from new bond offer. Manila Water Unit expander sewer lines in Boracay. So, nung first half, malakas na talaga siya. Ayan. Si Jollibee nasa 10%. Pinitik pala nung closing, no? And as usual, si Plus, bumabaliktad pagdating ng closing ng markets natin. Okay? So, maganda lahat ng galawan. PSE gains, kanina umaga, ano ba to? Ito ba yung catalyst natin? Sign 6.79 trillion. Laki, no? 2026 national budget. Okay, so may panggastos ulit yung gobyerno siguro. Kaya siguro maganda yung ano sentiment ng market. Ito yung catalyst ni Jollibee. Jollibee says separation will allow entity to have distinct strategic focus. So, hindi sinabi ba niya? Hindi pa, no? So, nag-rest tayo kanina, umaga yan. PNB said it has no firm plans or timetable for a follow-on offering. Kahapon yata maganda yung galaw ni PNB. Tapos, ito yung 11, US, okay, okay din siya kagabi.
Ayala Land enters 2026 with major leadership shakeout. Okay, mga leaders. Tapos inflation natin mababa. So 1.8%. So maalala ko pala, January na ngayon, di ba? Yung pag-ibig natin, kikita na naman na hindi natin alam pero ang average niya ngayon is 7%, di ba? So yung mga merong investment doon, kagaya natin, kikita ulit tayo doon. PH inflation rose to 1.8%. Okay? So Jollibee, okay. Asan yung fast food giant Jollibee details niya, no? Is lining up a US listing. So yan na po yun. Via plan spin-off of its international business. Okay, matagal pa, 2027. Pero anyway, uh, good catalyst. Okay. Hindi kayo mag-pull back to bukas. Manila Water expanded sewerage coverage in Boracay. So nung alas 10, so si Plus yung nangunguna. Nung umaga hindi masyadong umakyat yung yung market natin, pansin nyo. Pero pagdating ng mga first, second half, di ba? Marangkada na yung mga stocks natin. So dito yung details niya. So, okay, basahin na lang natin mamaya yan. Ayan, kung meron kayong time, i-freeze nyo na lang tapos basahin nyo lang pinaka details niya. Basta meron siya mag-list pero ang target niya 2027 pa naman. Ako. Huwag sana mag-pullback na malakas yan. Si Jollibee natin. Pero kung nakalbas ka kanina, very good. Maganda yung galawan ng Jollibee na stocks. Okay? So, patalasas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga student guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa grupo natin. So, tama-tama, start of the month ulit tayo. Okay, so punta tayo dito sa index. Ayun na. So, natuloy na yung pinaka-breakout natin. Ito pala yung breakout candle natin, no? Sinisipat-sipat ko yung 628, di ba? Nung nakaraan 62. Pero ngayon nasa 6,300 na tayo. So, kung siniswerte-swerte tayo, 6.4 to 6.5 yung pinaka-next na resistance ng index. Ayan, oh. Kailang overbought na pala. Gaano katagal tayo sa overbought? Bihira tayo sa overbought bago mag-pullback yung index. So anyway, kapapasok pa lang kasi ng foreigners. Baka matagal tayo mag-overbought niyan. Hopefully, mabot tayo na ilang araw din dyan. So, okay, lahat na indicators, medyo overbought lang. 6,317.91 support. Breakout kasi yan So, taas natin ng konti dito sa 6.2, pinaka-support niya. So, nandito na tayo sa next na trading range. Actually, ito yung pinaka-next na trading range natin So, anyway, 6.4 na lang muna. Baka masyado tayo ma-hype at mabuhusan. Pero papasok pa yung iba dyan, tingin natin. Kasi pangatlong araw pa lang Normally, pag bumabalik sila na mayroong momentum, pwede umabot na ng ilang araw din Kagaya din naman ng sell sila ng sell na ilang araw diretso, di ba? Ganun din yung pag bumalik na sila. Okay, hopefully, mas magandang galaw natin for the coming few days kahit may pullback. And tingnan natin yung mga winners. So, Jollibee na una. Ang laki ng kandila. Sinipat yung MA 100. 14.5% up. Mark Ventures. Ayan So, breakout. 11%. FNI 10.76. Panalo si FNI. Ilan na to? Ayun, halos 50% na siya. Simula nung announcement kay chairman, panalo pala si FNI, ICT, ayan, pabalik, 5.7%. ABS-CBN, 4.31. Pag-usapan din natin yan. Tapos si SEP, 4.19. BLL, actually malakas din siya, 4.03. IMI, 3.89. Dami. Apollo, maski si Apollo, bumabalik, 3.7. Merrimart, wala pang volume kasi itong mga ito SM, so andyan yung mga net foreign buy natin, ayan, 111 million. So nasa mga big caps. MRC, bumabalik din. Ayan, nakabalik na. 3.26%. Aboitiz, equity, maliit lang yung volume niyan Okay? So video, dito yung volume 349 million. So nasa banks yung iba, si LTJ usapan natin. 2.83%. Okay, dami Hindi mo alam kung anong stocks yung bibilin natin ngayon si Nickel umakit din 2.31%. At saka si Bloom, ilang araw na rin to. Okay, kaya lang parang lang siya parang plus din
yung galawan. So dito sa mga loser, si Aven, pero walang volume, 8%, yung may volume na lang. ACN, so nag-pullback, 3.91%. Tapos sino pa? URC, 2.48. Konti lang yung mga volume ng mga ano, yung mga bumagsak. Ito si JT Cap, minus 1.5. So mga 1% lang yung ano si dito. Ayan o. Si Maynila, nag-pullback din, 1.38%. Napagod na yata si ano Maynila natin. Okay, so yun po, magandang galawan ng ano, mga blue chips. Ayan o, karamihan is berde nga po yung kanilang galawan. Okay, so silip tayo dito sa global market. Mukhang mapula. Mamaya, hopefully, di malakas yung drop natin. Kasi halos 3% tayo, di ba? 2.48. S&P futures, negative 0.07. Dow futures, negative 0.86. Nasdaq futures, 0.03%. So mukhang babawian yan mamaya. Ayan, bumabawi na si European stocks, pabagsak. Tapos sa Asia markets, actually majority, may konting mga mapula, pero majority ayan na. So verde lahat ng mga Asian stocks natin. So dito sa crypto, malakas din siya. Ayan, tinitignan ko syempre may hawak tayong si Sol. Bitcoin 93.9K. So lakas. Ethereum 3.2K. Uy, XRP pumitik 9 point. Lakas 9.96%. Si BNB 912. Sol 138. Panalo na tayo. Kasi 136 yung average ko. Hindi na. Wala tayong may dagdag noon. Ayan. So inuwakan na lang natin. So the rest, si Ado nag 5%. And then si Dodge 2%. Okay, ganda. Sabay-sabay Stocks, crypto, US malakas, actually malakas din yung US eh. Ngayon nga lang siya nagkaroon ng nagpapakita ng maliit na pullback. Okay, so balik tayo dito. Pag-usapan natin yung trending stocks. So tuloy natin, unahin natin si Jollibee, panalo yung mga nag-bottom fishing kay Jollibee natin, biglang umakyat So nag-gap up siya after ng balita and then dumiretso tayo sa 210 after nga ng ganyang balita pero kababasa natin 27 siya so hopefully hindi ganun kalakas yung drop niya for tomorrow kasi kahit pa paano meron namang nagtulak sa kanya na foreigners na 85.33 million. Okay? So yun po yung pinaka-catalyst natin. So good sign. Kung gugustuhin niya bukas, ang tagal na rin downtrend nito no? Since January for the year. So ilang araw lang niya, parang FNI na galawan lang. Ayan. So nagkaroon ng breakout yung price action. Pero pinakamalakas nga na resistance is MA100. So tignan natin bukas kung makalampas tayo dyan dito sa around 220 din. Good vibes na. Lalo na kung merong foreign buying bukas itong si Jollibee natin. Okay? So magandang galaw. Yung RSI sumipa kaagad sa malapit sa overbought. So RSI 50s. Bullish yung ating galawan. So basta may nakikita tayo na good news sa mga stocks ngayon, lalo na bumabalik yung foreign buying. So good catalyst yun. No? So kaya lang, yung BP natin, di ba? Medyo limited lang. So hindi rin naman natin masasakyan lahat. Pero ang good thing dyan kapag namili ka last time ng mga blue chips, di ba? So ilang araw lang mababawi din yan. Pero ang tagal nga din downtrend, no? Kumbaga si Jollibee is since January nag-drop siya na more than 30%. Okay? So okay na yan. Good vibes. So 210 close, 14.5%. Okay? Next, FNI. Ito maganda kay FNI. Dire-diretso yung galaw niya. So mabot na tayo ng 50% simula na magkaroon siya ng breakout. So maganda nangyari sa kanya yung price action ng hindi pa kayo nang pullback yung gold natin. Kasi umakyat na naman kanina, di ba? Ayun, umakyat pa rin siya. Kahapon pala yung inakyat niya. Si silver, tingnan natin kasi lahat ng metals konektado sila eh. So ganun din, bullish din si silver natin. Okay. So up and away yung galawan ni FNI nakalaya na yung mga Ipitski nung bandang June. Buti na lang nag-resign si chairman pag hindi. Yari si FNI natin, di ba? Ayaw makiat last time. Okay, so next na resistance malapit sa 2 pesos. Abot kayo sa 2 si FNI bago magkaroon ng pullback. So, overbought na siya, nasa RSI 78 and medyo parabolic na rin yung pinaka-itsura ng MACD
formation natin. Okay? So nag-up siya, or rather nag-close 1.75 up ng 10.76%. Laki na yan, 50% na, di ba? Tapos, meron siya net foreign buy na 4.82 million. Okay? Next, mining stocks. Hindi lang na mining umakyat eh. So, Mark Ventures, ito din, oh, binisita na rin yan. June ba to? August naman to. So, kung medyo ipits-ipits ka last time, ayan, bawing-bawi na dito kay Mark Ventures. May supli pa. So kung nag-average ka sa kanya last time. So pinaka-breakout level natin nandito sa previous support niya, no? O kanina lang naman yung pinaka-main breakout niya. Dito sa 0.75. So 0.8. So on the way tayo para sa 0.9 o 0.85. Ayan, no? So yan yung pinaka-next na resistance ni Mark Ventures. Maganda ba earnings nito o penny na galawan lang to? Meron din siya, oh. Third quarter, meron siyang 370 million, no? Okay din pala yung yung mga previous earnings ni Mark Ventures. Pero overbought na, so nasa RSI 74. Nag-overbought kaagad yung mga stocks natin, no? So bullish yung RSI and bullish na rin yung MACD formation. Maganda sa kanya, binalikan niya eh. Parang galawang FNI din si Mark Ventures natin. So nag-close sakto 0.8. Tapos meron siyang 246K net foreign buy and 11% up yung price action natin sa kanya. Okay? So good. Next, ABS-CBN. So hopefully, ibang mga alaga naman natin bukas. Yung sumipa, ayan, sagad-sagaran na itong mga ito na puro overbought yung pinag-usapan natin. So RSI 75, nag-close ng 4.6, 4.31% si ABS-CBN nabuhay, no? After ng announcement niya, ayan, nakabalik na siya. Oh. Babalik yata. Ito yung pwede niyang balikan, di ba? Pag good vibe siya around February. Pero ang laki na rin ang binalik niya, di ba? So isang good news lang si ABS-CBN naka halos 40% na rin siya, oh. Mula dito sa bottom niya. Laki na rin, no? Nang ginalaw ni ABS-CBN na yan, oh. So, eto, most likely may mga naiiwan dito eh. So, good chance no para bumalik siya diyan sa 5 sa East. Ayan, si GMA 7 kaya naiwan na. So nag-close nga siya ng up ng 4.31%. Okay, support 4.46. Pinaka next na resistance. O nakalampas na siya diyan sa babae sa MA 100 dito sa 5.4 naman. Okay? Bullish lahat ng indicators. Next, SCP. Ilang araw na trending si SCP pero ngayon lang natin naisama dito sa review. So, ayan, natuloy na rin yung breakout. Dito, meron siya resistance malapit dito sa 18.4 pero konting kembot na lang, breakout na rin ulit o parang breakout na rin yung kanina, no? Naglawan niya. So, 52 weeks high ulit si SCP kapag naka-break siya dito sa 18.41. Panalo, no? May mga dividend siya dito na parang LTG lang pala to si SCP natin sa dividendo. Ayan. So RSI 70 rin siya pero hindi pa naman ganun ka-exage. So tignan natin kung meron pa yan. So 17.9 closing 4.19% up 2.06 million net foreign sell. And then lastly, so parang SCP, so LTG kasi kung titignan mo din yung dividends niya, ito mga to, letter D. Oh. So 2% din yung mga yan every quarter. Ganda ng niya, di ba? So halos 10% na yan plus yung pinaka-price action ni LTG. So on the way din siya para mag-breakout dito sa 15.41. So hindi pa overbought yung RSI. So hopefully mabot pa dito. And okay din yung setup ng pinaka-MACD formation natin. Upward na rin siya. So nag-close 15.26, 2.83% up, 21 million net foreign buy. Okay? So hindi man natin ma-picture lahat ng mga stocks, pero halos lahat is nagkakaroon ng setup. Hoping na meron pang mga papasok na foreigners para mas solid yung support natin. Kasi nasa 2 billion pa lang yung pumapasok na foreigners. Pero kung ewan ko kung nakikita mo yung mga galaw natin, bilang 4 billion yung lumabas dito sa downtrend natin since ghost month nga pala, no? After ghost month, nag-downtrend na yung pinaka-main na index natin. Okay?
So, tingnan natin, marami pang mga gagalaw kasi kapapasok pa lang ng ating foreigners. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account. Ano lang yan. Tapos sa Facebook page para updated ka sa mga posts. Bodega Peak, yung mga articles natin, Twitter, and Patreon sa mga sunod guide. Sali ka lang po dito sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.